Wala nang dadaan. Magpa-podcast lang kami. Hello everyone! Welcome sa aming very first podcast. I'm Sashimi TV. And I'm Cristiano Alberto, ladies and gentlemen, CEO of Concepto PH, a business development services company, and co-owner of the Hungry Belly Food Hub and Tam Tam Cafe. And underground rapper, musician, artist from Batangas. Dami. Ganun po ako At ka-amazing. lahat yan itatanong natin sa kanya. Sa ating very first podcast, pag-uusapan, siguro more like getting to know muna. Ayan. So, magsisimula tayo sa simulang-simula. So, itong setup namin, the reason bakit ganito siya is gusto kasi namin more like parang comfortable lang siya. Yeah. And we are here sa the Hungry Belly Food Hub. Yeah. Dito is beyond. And this is live and raw as it can get. So, Yes. And if ever na meron kaming i-guess sa inyo, guys, iimbitahan namin kayo dito sa The Hungry Hungry Belly? The Hungry Belly Food Hub. Located at Villa Lourdes Subdivision, Mataas na Lupa, Lipa City, sa harap ng De La Salipa. And the Tam Tam Cafe, of course. katabi natin na store as well. And sa kanya din yan. Sa kanila din yan. Okay, so simulan natin. Ilang taon na si Cristiano Alberto? 300. 27. I'm 27. 27. Pero para siyang 300, no? Sa dami niyang alam sa life. Pero, Cristiano Alberto is 27 years old. So, ito, actually, before ako pumunta dito, ito yung gustong kong itanong na sa'yo. Agad-agad? Yan Ah. agad. Hindi ko po alam yan. So, hindi ako niya alam to. As in, nakapag-practice. very raw to, guys. So, first question, without any knowledge or yung wala kang alam sa life right now, if you're gonna be asked kung ano pa rin yung gusto mo, what do you want to be when you grow up? Like, right now? No. Before. Before mangyari ang lahat ng to, before magkaroon ng ganito, ng everything, before tayo dumating as you being 27 years old, what do you want to be when you grow up? Ano yung sinasagot mo? Tuwing tinatanong ka nung elementary, nung high school, is it still the same or nagbago siya nung high school? And nung tumanda ka? Nung bata ako, ano nga ba sinasagot ko nung bata ako? Hindi ko na maalala yung sinasagot ko nung bata ako, pero alam ko, bata pa lang ako, gusto ko na maging CEO. Kasi kapag nakapanood ako ng teleserye, gusto ko yung nandun sa dulo ng upuan, tapos may nagpe-present. Tapos, yun yung parang board meeting. Oh, okay. Walang halong, pwedeng mag-profanity dito. No shit. Wrong nga no eh, shit. diba? No shit. Yun talaga yung na-visualize ko na nung bata pa ako. Tapos college, bago mag-college, parang law. Kaso, aware na ako nun that time na hindi kami mayaman, walang pang tuition, tapos ang tagal ng ipapasok, 10 years. So, ang tagal, isang dekada bago ako makabawi sa parents ko. Kaya hindi yun ang tinake kong path. Ala, ang galing. Kasi nang nag-iisip ako kanina nung nasa sasakyan ako, almost the same yung sinabi mo, pero magkaiba lang siya ng ano. Kasi nung bata ko, ang lagi ko sinasagot, when I grow up, I want to be a doctor. Hanggang sa mag-high school ako, hanggang mag-college, kaya ako nag-psychology. Pero the reason din bakit di ko siya tinuloy, kasi ang tagal ng years niya, yun din yung iniisip ko kanina. And hindi kami ganun kayaman para ituloy yung pagdodoktor. So, after ko graduate ng college, nagdiretso na rin ako to work and to help the family. As in the same, promise. Kaya nagulat ako. Gaya-gaya. Oy, the same talaga. Yun ang sinabi ko. Sobrang haba pa ng years na tatahakin. And hindi kami ganun, as in, hindi kami mahirap pero hindi kami ganun kayaman para ituloy. Kasi ang tagal niya. You'll be taking a lot of years para matapos. And yun, feeling ko lang hindi pang akin. Alright, so ako na po pala ang host ng podcast na ito. Okay.
Mm. Um, One question for yung as right now, feeling mo satisfied ka na ba sa kung anong meron ka ngayon? Meron kang nagha-handle ka ng business, you're already a CEO, and then mm, slightly nagagawa mo ng mga bagay na gusto mo. Do you think you're already satisfied with what you have right now? Hell no. Wow, hell Kasi no. wala pa to sa 1% ng mga gusto kong marating at makamit in life. And lagi ko yung binabanggit kapag nagbe-video ako ng sarili ko. So hell no, hindi pa ako satisfied. But I'm grateful each and every day, every minute. I practice gratitude or and grateful ako every day kasi uh, yun, kung makakamit ako ng ibang tao, baka ang dami sa kanilang gusto makipagpalit sa akin ng posisyon. So, yun, I'm always grateful. Tsaka mas binibless ni God, ni Most High, ang mga grateful na tao. Kasi imagine mo if ikaw, may anak ka, tapos hindi man lang, hindi appreciative or hindi grateful yung anak mo, ibibili mo pa ng laruan, hindi na. So, ayun. Not satisfied but always grateful. Okay. Another question. If you'll be given the chance to change what you have right now, would you grab that opportunity or the chance na makapili ng ibang career or ibang life na meron ka ngayon? No, because ito talaga yung gusto kong path. Tsaka, yun, kahit in the past, ah, wala akong babaguhin. So if you're happy, if you're happy right now with who you are and what you are, everything that happened in the past was meant to happen. But that's not the topic or the question. Kung ngayon, wala akong babaguhin, siguro mas different level of intensity pa sa lahat ng nangyayari ngayon. Kasi alam kong I'm ready for it and I'm built and born for this. So, yun. Level up ng kung anong meron ako ngayon. But, yun, who knows? Hindi naman sinasarado ang pinto. Gaya na sabi nung sa mentor na, yun, parang last week message niya sa akin. Magkausap kami. Everything as planned. Yung dulo ng message. As binago niya bigla na higitan pa. So, meaning, hindi lang doon nagtatapos. Hindi kami nagsiset ng goals na okay, tapos na dito. So, yung baguhin, again, hindi ko na babaguhin kasi masaya ako sa ginagawa ko everyday. It's like breathing for me. And yung challenge tsaka stress, wala. Part and kasama, na-enjoy ko pa. So, yun. So, tapos na tayo sa present. I know it won't matter, pero gusto ko pa rin siyang itanong. In the past, the same question, if you'll be given the chance to change something that you did in the past, what would it be and why? Wow! Mr. Universe. Again, like what I've said kanina, wala akong babaguhin sa past ko kasi okay ako sa kung ano Sabi ako mo na ngayon. ba? Yes. And yun. Alam Wala akong babaguhin. Kasi everything that happened in the past meant to happen talaga yung lahat if gusto mo yung sarili mo ngayon. And yun, sinasabi ko lagi sa lyrics ko sa mga kanta, wala pang 10 ang pagsisisi ko sa buhay. Kasi yun, wala pang 10 talaga yung pinagsisisihan. Ayoko nang dagdagan. So, kaya yun. Kasi yun, isang quote sabi ni Steve Jobs sa speech niya, you cannot connect the dots looking forward. You can only connect the dots looking backwards. Kapag nangyari na, tinitingnan mo, nagko-connect the dots. Meant to happen pala yun. Kaya ganun. So, yun lang, sinare ko lang quotes. Kasi again, sabi ko doon sa video ko, dapat hindi pa ako magpipreach or mag-share ng mga naririnig or nakikita ko sa internet. Kaso mas matutuwa sa akin si God, mas malaki mapapala sa akin ng universe kapag sinare ko na agad real time and may mga na-inspire ako ngayon pala.
Ang haba ng sagot, ang daming sinabi. Pero guys, ganito talaga kami mag-usap. Yes, Even without the camera. naglagay lang kami ng mic tsaka Yes, camera. Pero, kasi feeling namin ang gandang i-podcast Yes. lahat ng mga pinag-uusapan namin. So, here it is. And, nakabili na ako ng ganito. So, saktong-sakto. kung promote, di tayo bayad nito. Hindi ako, hindi ako ba dito binili ko to guys. Pero magandang brand to. Ayan, if you wanna know, comment nyo na lang. Ayan. So, Yellow basket. pero yun nga, going back, kung makikita nyo lang kung paano kami mag-uusap sa sasakyan, out of nowhere, very random, ang lalalim ng mga pinag-uusapan namin. Kaya, that's the reason bakit kami nag-podcast. Naglagay lang kaming mic tsaka camera. Yes. Okay. Ano pa ba? Ano pa bang pwede kong tanong sa'yo? Bakit Cristiano Alberto? Yun tawag sa akin ng inay pag galit na. Cristiano Alberto! Bawi ka na! Totoo ba? And, ayun, yung ano niya, yung vibe niya or tunog niya ay parang Spanish na goon or na mafia, yung tunog. Para sa akin, dati nung nagsisimula pa lang, yun yung naisip ko, Cristiano Alberto. And you Isang have to stand question, out. Mas nag-ano kapag yung dalawa or more ang pangalan ng artist. Kaysa pag Totoo nga. isa, ngayon, pag may nakakita sa akin somewhere, laging sinasabi, Cristiano Alberto. Hindi, imbes na Oh, yeah. dati, Christian or Albert lang, boring. Parang ang light kapag Christian lang ang tag sa kanya. Parang ang strong kapag Cristiano Alberto. Yeah. Pero sadyang ganyan ka na talaga. Nang ano? Sadyang ganyan ka na talaga. Parang ang ang angas mo. Yung parang, alam mo yun, parang alam ko branding mo na yun, yung parang pagiging maangas and everything. Pero bago pa kasi mangyari itong mga to, or bago pa niya i-pursue yung sa music niya, yung sa, ganyan na talaga siya. Dati nga naalala ko, may sinasabi ka, meron kang different set of friends. Meron kang friends, ano ba sinasabi mo? Hindi naman sa streets meron kang term na binabanggit nun. Hood? Ayun! Friends in the hood. Meron siyang hiwalay na friends na pang seryosohan. Friends na, alam mo yun, may iba't ibang set of friends siya. You have to balance it out. Tsaka, kailangan, kaya mo mag-adapt kung kahit saan kayo lagay. Meron kasing mga, kaya lang dun sa ganong setup, sa isang setup. Tapos, pag dinala mo dito sa kabilang setup, hindi na maka-function. So, ako, bata pa lang ako, wala pang nagsasabi nun na mentor ko or tinitingnan-tingnan ko. I made it a point na agad kasi yun, ganun yung nakikita ko environment Tapos, kailangan mo mag-adapt kasi hindi astig kapag doon ka lang astig sa Favorite isang word niya yan. setup or dito ka lang sa setup na kailangan, kaya mong lumapag doon, then astig ka pa din. Dapat ganun. Ang consistent mo, no? Na. Kasi nung tinanong kita niyan dati, hindi kita tinatanong dati, pero yan ang binabanggit mo sa akin. Yes, Ever sir. since na nagkakilala kami, ganyan na siya. Ganyan na siya magsalita. Mo ka ba dyan? Binanggit mo pa ang age mo kanina? Short-term memory loss. Binanggit ko na kanina pa. Okay, sige. Ito, one question. Bigla-bigla lang pumapasok sa isip ko. Nung 20 years old ka, naisip mo ba, or, alam mo yan, paano ba sasabihin yun? Nung 20 years old ka ba, pinangarap mo din ba na magkaroon ng kung anong meron ka ngayon? Halimbawa, pinangarap mo bang magkaroon ka ng business kapag ka ganitong taon ka na, or nakamit mo na to kapag ganitong age ka na ano mo na ba yun? Ano bang term yun? 4C. Na foresee. Foresee? Na-foresee mo na ba yun na 20 years old ka pa lang? 20 years old, Or any other age? early 20s, nakikita ko na magte-take over dun sa family business, which is yung tindahan ng alak. Pangalan nun is Christian Albert's Wines and Spirits, located at Padre Garcia, Batangas. Before, panganay na apo ko, nag-handle na lola ko, tapos sunod tita ko, tapos sunod nanay ko.
ay napapagod na daw. So, I was about to take over before mag-pandemic. So, before yon nakikita ko na talaga na may business. But hindi ito. Ang nakikita ko before ay yung palalakahin is yung wine house. So, expanding it and pas palakihin yun yung nakikita ko before. For how many years na handle niyo yung wine house? Lampas 2 dekada. Kasi naka talaga 20 ba? years old ako eh. Oh. Hindi naman. Oh, Parang so ever almost since. 2. Almost 2, yeah. Kasi, ano talaga, hustler din si ano eh. Kaya pala Si mahilig ka Granny. sa alak. Si, Charing. ang aking lola. Dati, bata pa ako, nagtitinda sila sa sabungan ng turon, kamote, gano'n. Okay. So ano talaga siya? Nagtitinda, Business-minded business-minded talaga. Ah. Tapos, yeah. Okay. Ano pa ba? Ano pa bang pwedeng tanong? Nabusan na po agad, ladies and gentlemen, unang podcast pa lang. Ang galing kasi niya sumagot eh. Ang galing mo sumagot eh. Ano pa bang pwedeng question? May naisip ka pa ba? Nagpa-podcast, yun lang ang ano. Ladies and gentlemen, spare us. Pagbigyan nyo na kami. Ito ay dry run pa lang. Okay, sige. Punta naman tayo doon sa, actually, first episode, dapat getting to know pa lang to. So, dapat hindi ako papasok doon sa kung anong business mo ngayon. Kasi on other episodes na yon. Kaya nga. More on life. Ayan. So, aside sa pagiging businessman, ayan, siya po ay nauna siyang maging rapper. Ayan. So, ilang kanta na ang nagawa mong original na rap songs? Hindi ko na alam. Last year, one song per month ako. Tsaka isang music video. Naabot mo yun, di ba? Yung 12? Yes, 12. Okay. One per month. Tapos, na-impluwensyahan ko yung aking mga ka-group na taga Rosario, Batangas. Ginawa din nila ngayon this year. Ginagawa pa nila. Planning to do 2 songs per month this year dapat. Kaso I have to go all in sa business. Yes. Yeah. So, sometimes you have to sacrifice one thing. And Further. nire-require pa ng business na 100% of my focus and attention is andito pa. Pero eventually, kapag tumaas, pag may na-hit ka na, kasi I believe na pag ganitong phase ng business, pabisi ka ng pabisi habang umaangat. Then pag may na-hit ka na certain mark or level, doon naman yung papunta na sa hindi na pabisi ng hindi pabisi. Kasi nakukuha mo na yung time freedom. That's one thing. Bakit nagpo-podcast na ako ngayon, guys? Kasi nilimit ko na yung aking pagla-live stream. Mhm. Because yun nga, sometimes you have to sacrifice one thing to go further with another. Wow! Mhm. 'Di ba? Hindi ka naman merong mga tao na kaya nilang gawin yun, both. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, may mga bagay na kailangan kang i-sacrifice. May certain point dapat na mag-focus. Kasi pero hindi ka makaka-go further sa isang bagay. pero mas magaling pa din yung kayang mag-excel Oo naman. sa madami. But Oo naman. you have to yung sarap. If I mean, you rap, think it's holding you back, Kailangan, you need to pause. Kailangan mag-prosper nito. Hindi pwedeng hila nung isa, ganun. I mean, Kasi, pataas sana. So, kailangan, nire-require pa nitong business na 100 focus and attention ko. Kasi at some point naman nga, sabi nga niya, pag nagawa mo na, mas madali na. nagawa mo na siya, mas madali na siyang ibalik. Gaya ko, kapag okay na yung When the cash time flow, comes, yep. okay na yung cash flow, okay na nakaset up na yung aking cash flow nga, yung stream of income na hindi 100% focus and attention. Mas madali na mag-rap, madali na pumunta ng event, mag-perform, madali na yun. And yun, nasa Kasi ganitong ano place yun, pa. connected din naman yun eh. Yes. Di ba, halimbawa, makilala ka as A rapper. CEO. Sa CEO. Diba? Madala na yung music ko. And then, kapag nadala naman ako ipasok ng music sa'yo. So, yeah. And, ayun. Ano kasi ito eh. Parang long time na dream. So, disrespect naman kay God kung hindi ako mag-all in. So, kaya. Going back sa pagiging rapper,
how did you come up dun sa very first song na nagawa mo? Paano mo nalaman na, ay, kaya ko pala mag-rap? I was born to be a rapper. Wow. Paano mo nalaman dun sa very first song mo? Paano mo siya nagawa? Paano mo siya na-compose? Kasi ang hirap kayang gumawa. Alam mo naman gumagawa kong kanta, di ba? Una muna, na-influensya na ako gawa ng tatay. Wala siyang pinapatugtog kundi love songs or rap music ni Glock 9. Talaga po? Si Ariel Rivera yung isa, tapos isa si Glock 9, contradicting. Tapos, yun, na-influensya na agad ako, okay mag-rap. So, bata ako, nagra-rap ako sa video, okay. Tapos, pandemic, even before pandemic, ay na-realize ko na kaya ko pala mag-rap. And then, may nakilala akong rapper, yung idol ko ngayon na rapper. Tapos, nagawa niya by himself alone. Walang record label, walang manager. Buhay na koy, ladies and gentlemen. Tapos, ayun, may sumibol na rap group sa Rosario, which is mga grupo ko na yun. I mean, kasama ko sa collectives. Shout out, Naglife. Sila yung parang sa pakita na, ay, kaya ng taga Batangas or taga probinsya na mag-rap, you know. So yun, sinama nila ako sa una nilang kanta, tapos sabi ko, okay, kaya talaga, kaya. So nagsulat na ako ng solo ko. Pero I'm so amazed nung time na nag-rap na kasi siya before, tapos nag-stop siya. Na-amazed lang ako kung paano mo siya naibalik. How you were able to bring that back. The same fire na meron ka before. So, kasi hindi lahat kayang gawin yun eh. 'Di ba? Halimbawa ako, before, alam mo yun, parang kung iambing mo sa business, ito halimbawa, kunyari, nag-start ka, tapos eventually, after nakailang months ka, wala na yung drive mo to continue, to go further, kasi feeling mo hindi yun yung para sa'yo, or feeling mo hindi yun yung meant for you. Pero siya kasi naibalik niya yun, and nakakatuwa kasi until now, from that person to the person na kumakanta na sa mga bar. Di ba? Hindi mo aakalain na dadating yung time din. Actually, kung siya tatanungin mo, sasabihin niya, in-expect na na yun. Mayabang ako eh. Mayabang yan eh. Mayabang yun na may na alam ko may pagyayabang kasi it happened. So, alam mo yun, magaling siya kasi siya mag-manifest. Kaya, nakakatuwa lang. Kasi, ganun. Though ngayon nga, medyo naglaylo kasi mahirap niyang i-balance yung, hindi naman mahirap i-balance. Kailangan mo talaga mag 100% sa business. Kaya, yes, sir. In the meantime, kailangan niyang i-pause. Pero, eventually, babalik din naman. And, kita ko naman, kapag halimbawa, may i-invite sa kanya sa events, sa mga rap events, pumupunta talaga siya. Kaya, ayun. Ano pa ba? Yes, ako po ba ang host dito? Akala ko guest ako dito, but ako na ngayon ang... Ako pala host. Ano na lang Aside yun? from being a rapper and businessman, siya po ay nagbabasketball. Actually, sobrang into basketball siya before. Pero sabi ko nga sa inyo, there are things that you need to sacrifice. Kasi before, ikwento mo sa kanila kung paano ka nag-workout. Kapag, even walang basketball before, Doon. Ang haba. yung kung paano ka nag-workout, nung nakilala kita, every single day, hindi mo siya makikita hindi nag-workout. Meron siyang schedule, ganitong oras, as inasusunod niya talaga yun before. Ganitong oras, mag-workout ako, tapos pagpatak ng ganitong oras, ganito ang gagawin ko, and then so on and so forth. Pero hindi nawawala yung pag-workout niya. So, yun, ikwento mo sa kanila kung paano mo siya ginagawa. Ayun, bata, teenager, or nagbibinata na basketball player. So, gusto mo mag-basketball, yun ang hobby dito. Number 1 sport sa
Pilipinas. Tapos sa environment ko pa kinalakihan ko. Tito ko player ng Intertown. So, parang ang society, dapat nagba-basketball ka din. Which hindi naman ako naapektuhan kasi gusto ko talagang basketball. Tapos nagwa-workout ako kasi quote ni Kobe Bryant na kapag nakakaramdam daw siya ng kaba, ibig sabihin hindi siya nag-prepare enough. So confidence comes from preparation. Kaya yun, dati kinakabahan ako lagi pag nagba-basketball. Ngayon hindi na dahil nagwo-workout na ako. Alam mo kung pinagtrabahuan ko yon, lalabas and it shows. Kaya which is na-apply ko din sa ano ngayon, sa everything ng ginagawa ko, sa rap or sa business na if you would just put the work in, may mangyayari at may mangyayari dyan. So ako ngayon sa business, yung work ethic ko sa basketball, ina-apply ko sa business ngayon na constantly learning or studying, nakikinig ako ng podcast na educational o magbe-benefit ako or about sa business or about self-improvement, development, lahat para alam ko na para lang akong nag-workout tapos umepekto sa mismong basketball game. Ganun din sa life tsaka sa business. Nakikinig akong It went podcast. beyond. Yeah. Yes. Gusto ko ikwento mo kung paano mo naisipan na ay kailangan ko pang gawin yung best ko sa basketball kasi it's not enough. Maraming times hindi naman ako magaling eh. Ano lang Gusto ko talaga. yung kwento mo, yung kinakwento mo before nung nag-try out ka. Yeah. That's actually a good story. Nag-try out ako sa school, college before. So nag-college ako for a year and a half or 2 years ata bago ako tumigil. Try out ako. Tapos sabi ng coach dun sa school na yon, tinignan ako, ikaw magta-try out ka kasi maliit lang ako. And then the other coach, nakita niya ako nung unang laro, unang scrimmage. Binulungan niya ako, sabi niya, balik ka dito. 1 week, akong bahala sa'yo. Kasi, parang tiniterror nung isang coach. Sabi na, balik daw ako. So, 1 week ako nagpa-practice. Tapos, nung huling araw na, 5th day, may scrimmage. Sobrang laki nung taga-Malbar. Tapos ang galing. Tapos yun. Parang reality check na, okay. Hindi pa ganung level talaga. Need to work pa. Ganun. And then, after dun, yun nagsimula yung workout. Tapos after nag-pandemic, sarado lahat. Tumatakas ako kasi mag-isa lang naman ako. Hindi nasasawayin ng doon may mga naggagawa doon kasi nire-renovate yun, tinake yung time para mag-renovate ng court. Ako, habang may naggagawa, nagko-construction, nag-shooting ako. Talaga? After pandemic, boom, advanced dun sa Pero short period of time lang kasi again, hindi naman ako magaling. Natutuwa lang ako sa perspective ko, nakikita ko, okay, yung dating hindi pa din magaling ngayon, pero may progress. And motto ko yung dati pa nakakapit pa sa wall ng kwarto ko, progress over perfection. And be better 1% each and every day than yesterday. Yan yung favorite ko na mantra niya. Favorite Saan ba ko. nanggaling yun? Narinig ko, hindi ko alam kung kanino ko narinig or nabasa. Sa 1% better each and every day, in a year, that's 365%. 365% kang mas better na sa sarili mo last year in just 1% per day. Paano pa kung 5% ka nag-i-improve every day? Times mo yun sa 365. Pero totoo yun, guys. Nakikita ko talaga yung nakasulat dun sa wall niya. Then ko nga nakuha yun eh. Yung kapag sumasagot ako sa interview, sinasabi ko yun. I'll do my best Sinasabi ko yun. to learn and be What better. is your edge? Among others. Uy, magandang podcast yun Close about na. HR. Gawan ko din yan. Okay. Ano pa? Naubusan na siya ng topic, ladies and gentlemen. Naubusan na kami ng topic, guys. Palingon-lingon ako dahil nandito kami nga sa The Hungry Belly Food Hub sa Yes. may entrance niya. So, lahat ng dumadaan, And kitang nagpa-podcast kami. Sadyang this is intended para masanay siya sa mga tao
Yes, Kasi, sir. Mayabang na ako, confident na ako, but yun, again, constantly improving dapat. So, yan, kailangan bang mas masanay kasi na, this is one thing na minsan medyo nahihiya siya to do No. things like this. We, no. no. To do things like this and kailangan natin i-practice ng i-practice para eventually mas malalaki pa dito ang mga Yes, I know. And naka-ready magtatanong ng sa'yo. Yeah. aking mindset for that. Or a headspace. Ito, guys. Hindi ko alam kung napansin nyo, pero one thing na pwede nyong i-connect kay Cristiano Alberto pag nakikita nyo siya is his signature sa mga damit na sinusuot niya. For the longest time, nung nakilala niyo yung brand na yun, that's the only brand na sinusuot niya and never ever siyang nagsuot ng ibang damit. Hindi nga ako makapagregalo dyan ng hindi ganun kasi talagang yun talaga yung gusto niya. And gusto ko lang itanong kung paano ka na-hook or bakit mo nagustuhan yung brand na yun. Before, yun, rapper nga. Pwede naman siguro sabihin ko anong brand yun. Rapper. What brand is it? Bakit yun yung brand na sinusuot mo? The only brand na sinusuot mo and kung bakit hindi ka nahirapan na i-mix and match yung mga damit na alam mo yun, meron kasing mga ganyan na hindi bagay sa ibang tao. Pero sa kanya kasi, kahit anong i-mix and match niya, parang branding na niya. Parang he is that as a person. So, ayan, kasi before nga, rapper, gano'n, gang. So, mahilig ako sa streetwear. Until I found this brand. Kasi pag masyadong streetwear, yung hindi mo siya masuot sa ibang setting. So, ang Eminile, nakita ko doon before na, okay, pag ipapartner mo tong gantong damit dito, blah blah, pwede mo na siya suotin sa Though, meron pa rin certain events na dapat semi-formal or formal. Yep. But, ayun, pwedeng, gaya nun, may ina-attendan ako meeting, naka-coat ako, naka-polo shirt, gano'n. Or kapag may presentation ako, naka-polo shirt, slacks, sneakers. Ang nakita ko kasi is, yun, sabi nung friend ni Tate, si Sartorial, sabi niya, kailangan daw maging look mo is professional gangster. So, hindi masyadong nerdy, hindi masyadong tapos ang isa is pa din. So, professional tsaka gangster or yung may dating ganun, parang yun na, basta yun. And kasi nga, sabi ko, kailangan maka-adapt ka sa ganitong setting, ganitong environment, tsaka dito sa kabila. So, that's why. Tsaka, ang ganda ng vision, mindset, ang talino ng founder. Hindi lang naman ako basta bibili dahil, ganyan. But, din kasi, the message of the brand. yes guys, pag nakita nyo siyang nag-check ng damit, for the eyes of a normal person, wala kang makikitang difference. Pero, kapag nakausap mo siya, and pag tinignan mong mabuti yung ano bang tawag doon? Details, the whole details nung pinapakita niya, there's really a difference kahit sa, alam mo yun, kahit sa tahi, doon sa texture ng damit, basta sobrang detailed, pero sobrang kita niya kung ano yung details na bagong difference. So, kapag ka nagsuot siya, halimbawa, it will look like the same, pero magkaiba talaga siya ng damit. Ganon siya. Napakadami ng ganon, guys. Attention to detail. Kasi, sobrang attentive. If you want to succeed or prosper sa business world, kailangan yung attention to detail mo iba. Dapat OC ka or dapat crazy ka na. Kasi yung mentor ko, yung business partner ko, yung mga tinitingnan-tingnan namin sa internet, mga taga-ibang bansa na businessman na naging successful,
that's one thing in common, yung attention to detail. Kasi kailangan mong i-address lahat yon from top to bottom. I mean, sa business, top to bottom, kailangan mong ma-address or Mm. ma-plancha yon. And, yun, kaya nadadala mo na sa ibang bagay. Tsaka yun, kapag ginawa mo sa maliliit na bagay, madaling dalhin sa malalaking bagay. Kapag ginawa mo sa malalaking bagay, malagaliting. So, yun, nagagamit sa lahat, yung attention to detail kung sinasabi. Pero hindi before you entered the business world, ganyan ka na talaga. Ganyan talaga yung damit mo. As in, Yes, guys, sir. hindi mo mahalata na nagmi-mix and match siya. Kasi ewan ko ba sa damit na to, pero ang ganda niyang tingnan kahit alam mo yun, parang Print on print. printed lang. Kahit yung mga print on prints, kayang-kaya dalhin ng may suot ng MNLA. So, ayun. Kasi yun nga, dapat ang ayusin is hindi lang yung suot. Kailangan yung nagsusuot. Dapat, dapat confident ka din or at least yung shoulders mo, workout mo konti para magandang bagsak ng t-shirt. Yun. Alam nyo ba guys, sa sobrang into branding yan, even shades, kahit gabi, naka-shades yan. Kasi he's really into branding. Sobrang, ano siya, sobrang, ano ba yun? Ano ba yung word na yun? Strict. Hindi sobrang consistent siya when it comes to branding. Kasi, yan, what I'm building is a personal brand para sa, kasi alam ko na ang business ko is magbe-benefit kapag succeed yung personal branding kong binubuo. And, yun nga, kasi, pag okay yung branding mo or yung personality mo, lahat sa'yo, na-tick mo lahat ng box, everything will follow. Kasi, unang-una, lilingon sa'yo lahat ng tao, mapupunta sa'yo ang attention. And attention is the new currency. Though, hindi ako naghahabol ng clout, but that's inevitable kapag inaayos mo ang sarili mo. Mapapansin ka talaga, mag-stand out ka. And then, that's the word, to stand out. When it comes to branding, what kind of branding do you want them to remember? Ayoko, Sinabi nilang Cristiano Alberto. amazing. Yung mismong branding ko itself, the ayoko branding i-describe. Kasi, pag narinig nila, yan yung gusto niyang maalala natin eh. So, You gagawin want niya them sadya. to Yes, sila magsasabi na realize sila that on their own. Hindi, ayaw ko nang sabihin kasi aabangan na nila. Aabangan na nila lahat ng gagawin ko na, ginagawa niya lang yan kasi gusto niyang branding, ganito, ganyan. Wala naman akong pinepeke dito. Wala naman akong fake identity, wala akong fake na gestures, wala akong fake na body language. Lahat ito lang yun, pati pagsasalita ko, ganito ako magsalita ako na normal day. Ganyan siya on a normal basis. So, hindi ko sasabihin kasi wala akong pinepeke. And kung ano yung makita nyo sa akin is yun talaga ako. So, yung branding ko is very transparent, very raw. Very raw. Pag nakita nyo siya guys na hindi nakasmile, ganyan. Siya talaga yun guys. Branding niya talaga yun. Hindi ko sinasadya yung Na laging hindi mo seryoso. sinasadya. Oo. As in, automatic kapag ka nasa labas yan, ganun na yan. Sa akin lang umingiti yan. Pero totoo yun guys. Automatic kapag lumabas yan ng bahay, ganyan na talaga yung mukha niyan. It's kind intimidating. Or kaya isipin mo, yabang naman ito. Ba't ba ganito tumingin to? Pero, ganyan talaga siya yan guys. And, You have to look like deadly or intimidating or may dating. Yes. Kesa naman ikaw yung hindi pero in reality, sobrang ayoko siyang i-compliment dito. Pero, in reality, it's the other way around. One thing nga na gustong-gusto nila dyan, he knows how to talk well, how to communicate. Kapag nakausap mo siya, sobrang, alam mo yun, parang madadala ka na nung usapan nyo. You'll just go with the flow. Kasi matutuwa kang kausapin siya. That's one of my best Totoo. skills
Kaya nga, actually. saktong-sakto siya sa ganitong Yes, sir. And it got me into places na gusto yes. ko marating, hindi ko na-expect na mararating ko dahil lang sa communication skills ko. So, if I were you guys trying to start something, unahin nyo yung go out, interact, Be open. be Kasi open, pag hindi, makipag-usap kayo. and pumasok ka sa isang business tapos alam mo yun, you won't hindi ka mag-all out, you won't try to go beyond kung ano yung kaya mong gawin. May hirapan ka Yan. talagang pumasok I-stretch sa nyo yung business. Sobrang go out of your comfort zone. Then once you're out of your comfort zone na, kasi hindi mo nga comfort zone yun, paglabas mo doon sa comfort zone, marami ka nang hindi alam or hindi mo alam lahat. So, stretch nyo yung teachability index na meron kayo. Stretch nyo, kailangan ma-absorb nyo lahat ng knowledge na nasa paligid nyo. Make the most out of it. Kasi, yun, sabi ni, sino ba yung Pinoy na personality na knowledge is power? Yun. Dashimi TV nang sabi. Ayun, lamang ang may alam. Totoo. Napaka-cliche pero sobrang ano na yun. And once, kapag dumadami ng alam nyo, marirealize nyo kung alin lang yung dapat ipakita mong alam mo. Turo yun ng mentor ko. As in last week lang, sabi niya, nagpunta tayo ng yun, hindi ko na sabihin kung saan. Sabi niya, you have to know a lot, pero kailangan, may mga bagay na silent ka lang dapat na alam mo. Kasi you'll sound like you're bragging or nagyayabang or nagmamagaling sa environment kapag hindi suited dun yung topic na yon, or if hindi. And Basta, actually, gets that's yun na the yan. same thing na sinasabi ko sa kanya. Not the exact words, pero alam kong it's the same thing ng pinag-uusapan namin sa sinabi sa kanya. Gets mo? Yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Na, basta, alam mo na yon. Yes, sir. And before we wrap up, wow! Before we wrap this up, Before we wrap this up, last question. Well, we all know na kapag ka gusto mo yung isang bagay, you need to go all out. 'Di ba? As in 100% of your self and your time, you need to go beyond what you already what you already are doing. Pero naniniwala ka ba na sometimes you have to take a rest, or you have to ano ba 'yan? Na mas maganda pa rin na gumawa ka ng mga bagay outside sa usual mong ginagawa to Yes. ease your mind or to help you more na mas mag-excel pa sa mismong ginagawa mo. yes, sir. Yes, that's a great question kasi, yun, great question kasi